Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Matabil na dila. Isa na namang kakaiba at nakakaintrigang karanasan ang ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender, mga minamahal naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Mga ka-SB, ano kaya ang gagawin nyo kung isang araw, lahat na yata ng pinakakinatatakutan nyong mangyari sa inyo ay bigla nyo na lang maranasan? Yan daw ang kinahinatnan ng ating sender na tawagin na lang daw natin sa pangalang Arya mula Quezon City. Matapos niyang hamunin ang isang albularyo sa kanyang pagbisita sa probinsya ng kanyang lola. Paano nga kaya niya nalampasan ito? Tara na't samahan niyo akong tunghayan ang kanyang nakakikilabot na kwento. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng mga kapwa ko solid listener dito sa channel na Sitio Bangungot. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Arya, sumusulat mula Quezon City, Manila. Medyo matagal na po akong silent listener sa channel na ito, kaya nga pati ang ilang office mates ko ay talagang nahook na rin sa inyong mga kwento. Kayo kasi ang naging libangan naming pakinggan kapag wala kaming masyadong ginagawa sa office. Actually, dati pa man ay gusto ko na talagang i-share sa inyo tong karanasang nangyari sa akin nung dalaga pa ako. Kaya lang po ay ngayon lang talaga ako nakahanap ng time na gawin ito. Hindi ko na nga lang gaanong matandaan kung kailan nga ba eksaktong nangyari ito. Pero yung mga naranasan ko noon ay hinding-hindi ko malilimutan. Siguro mga 17 to 19 years old lang ako noon, sumama po ako sa lola ko pauwi sa probinsya nila sa Samar. Kasama rin namin yung isa pang pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Sarah. Yun po ang unang beses na bumisita ako doon, kaya sobrang naninibago ako sa lugar. Pagdating pa lang namin doon. Laking Maynila po kasi talaga ako, kaya hindi ako gaanong pamilyar sa mga paniniwala sa probinsya. Tulad na lang po ng pagpapagamot sa mga albularyo. Hindi naman po kasi uso yun, at least dun sa kinalakan kong community sa Manila, ha? Kahit naman po kasi ang parents ko, hindi rin naniniwala sa mga ganon, kaya siguro hindi rin nila inintroduce sa akin. Kasi po nung dumating kami sa lugar ni na Lola, bigla na lang pong nilagnat ng mataas si Sarah. Nagsusuka rin po siya at pakiramdam niya raw bumabaliktad ang sikmura niya. Naku, mukhang nabati yang si Sarah Chang. Dali niyo na kaagad doon kay Ingkang Senda at nang magamot kaagad.
Napakunot po ang noo ko nang biglang sabihin niyo ng isang kamag-anak namin, si Tito Romy, pamangkin ni Lola. Ingkang Senda? Doktor po ba yon, Tito Romy? Natawa pa nga po noon si Tito Romy sa tanong ko. Hindi, Arya. Albularyo yun, si Ingkang Senda. Kilalang manggagamot yun dito sa lugar natin. Magaling pa yun sa doktor. Albularyo? You mean faith healer po? Naniniwala po kayo sa ganun? Di ba po karamihan sa ganun fake? Baka naman po kung ano pang virus ang makuha ni Sarah kapag doon pa siya nagpatingin. Nagkatinginan pa sina Tito Romy at Lola nang itanong ko yon nang nakakunot ang noo. Iha, masyadong malayo ang ospital dito. Minsan lang din kung magkaroon ng doktor dyan sa klinik. Kaya ang mga tao rito madalas talagang nagpapagamot sa mga albularyo. Kahit po hindi naman sila totoong nakakagamot, di parang waste of time lang po pala talaga ang pagpunta sa kanila. Ay, Iha, alam kong hindi uso ang albularyo sa inyo, pero hindi dahil hindi ka naniniwala sa kanila, ibig sabihin nun hindi na rin sila totoo. May mga peke, oo, pero hindi lahat. Hindi mo pa alam kung anong klaseng kababalaghan ang bumabalot sa mundo. Oh, come on, Tito Romy. No offense po, Tito ha. Pero alam ko naman po na naniniwala lang kayo sa mga ganun dahil no choice na po kayo eh. Sabi nyo nga po, malayo ang hospitals dito sa inyo, di ba? Nginitian na lang ako ni Tito Romy noon, Sir Jupiter. Pero hindi na po niya ako sinagot. Nagpaalam na po siyang lalabas muna para kumuha raw ng kahoy na ipanggagatong dun sa kalan nila. Pagkalabas ni Tito Romy, hinarap naman po ako ni Lola. Iiling-iling niya po akong pinagsabihan. Ikaw talaga, Arya. Pati ba naman dito sa probinsya, dinala mo yung katabilan ng dila mo? Bakit po, Lola? Totoo naman yung sinasabi ko Tumahimik ka nga, bata ka pa. Hindi mo pa alam ang lahat. Kaya huwag kang nagmamagaling dyan. Kung ayaw mong maniwala sa paniniwala nila, hindi wag mo. Pero pwede ba? Iwas-iwasan mong gamitin yung matabil mong dila. Baka mamaya niyan, may matsyempuhan kang marunong, makikita mo, hinahanap mo. Di ko maintindihan ang sinasabi niyo, Lola. Marunong saan? At alin po ang makikita ko? Basta, itikom mo na lang yung bibig mo kung wala kang magandang sasabihin. Huwag kang madaldal. Pinanlakihan pa ako ni Lola noon ng mata, habang ako naman, inismiran na lang siya. Aminin ko po, Sir Jupiter, nung mga panahong yun ay talagang may pagkamaldita ako. Matabil din ang dila ko. At nang mga panahong yun ay wala pa akong kontrol sa mga salita ko. In my defense, bata pa naman kasi ako noon. Yun nga lang, I never thought na doon pa mismo sa lugar na yun ko mararanasan ang leksyong siyang pinakahinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Mangot na noon ang mukha ko dahil gusto ko nang umuwi. Itinuloy pa rin kasi ni Lola ang pagdadala kay Sarah dun sa bahay ng matandang albularyo. Tapos isinama pa nila ako dahil walang tao sa bahay. Lahat po kasi ng ibang mga kamag-anak namin ay may trabaho ng mga oras na yon, kaya wala akong makakasama kung iiwan nila ako. Ang lamok naman dito, La. Sabi ko sa inyo baka imbis na magamot tong si Sarah, lalo pa siyang magkasakit dito. Baka bago pa tayo makauwi, pareho na kaming may dengue. Ouch! Napahiyaw po ako nun sa sakit nang bigla na lang akong kurutin ni Lola sa tagiliran ko ng pinong-pino, Sir Jupiter. Pagkatapos ay muli niya pa akong pinandilatan noon ng mata.
Kaya for a few minutes, nagawa niya akong patahimikin. Pero siyempre, hindi po nagtagal yun dahil maya-maya ay nangati na naman ang dila ko at umiral na naman ang aking kadaldalan noong si Sarah na ang susunod na gagamutin. Ew! Kitang-kita ang pandidiri sa mukha ko nang makita kong nilawayan ng matandang albularyo yung hintuturo niya tapos po ay ipinahid yun sa tiyan ng pinsan ko. Sobrang sama ng tingin ni Lola sa akin noon pero parang wala akong nakita at nagpatuloy lang po sa kaartihan ko. Alam niyo po ba kung gaano karumi ang laway ng tao? And to think na ipinanggagamot niyo yan? Mawalang galang na po, Lola ha, pero meron man lang po ba kayong kahit kaunting medical background? May pag-aaral po ba ng mga eksperto ang magpapatunay na tama yung ginagawa niyo? Baka pumamaya lalong magkasakit ang pinsan ko ha. Tuloy-tuloy po ang kaingayan ng bibig ko kahit na sinasaway na ako ni Lola. Tumayo po yung matandang albularyo doon sa kinauupuan niya. Pagkatapos ay tinitigan ako na parabang may sinisipat siyang kung ano sa akin. Nakakatakot po ang itsura niya. Sobrang haba ng buhok niya, purong puti na ang kulay. Umaabot na po yun hanggang talampakan. Mahahaba rin ang kuko niya sa kamay pero kulay itim ang mga yun. Hindi ko alam kung kinulayan ba o sadyang bulok na ang mga daliri niya dahil sa sobrang katandaan. Kulukulubot na po kasi ang balat niya. Mukhang matandang-matanda na talaga. Pero ang nakapagtataka, parabang niwala man lang siyang iniindang sakit. Tuwid na tuwid ang lakad niya at parabang malakas pa. Hindi ko gusto ang tabas ng dila nitong apo mo, Mariana. Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat yung kinuwestiyon at iniinsulto ang kakayahan ko. Yun ang sabi ng matandang albularyo nang humarap siya kay Lola. Sinabi niya yun sa wikang Waray, pero naintindihan ko naman dahil kahit papaano ay tinuruan naman kami ni Lola na magsalita ng ganon. Pasensya na kayo kahingkang laking Maynila kasi ang apo kong yan Ganyan kasi kung magsalita ang mga tao doon sa kanila, kaya nakalakihan niya na ho. Hayaan niyo't lagot sa akin yan pag-uwi namin. Ganun ba? Bastos pa lang mga taga Maynila. Isang masamang tingin po ang ipinukol sa akin ng matanda bago siya bumalik sa kinauupuan niya kanina at ipinagpatuloy ang ginagawang panggagamot sa pinsan ko. Nakita ko po na may kinuha siyang dahon na nilagyan niya ng kulay berdeng parang langis bago niya po yung tinapal sa tiyan ni Sarah. Hindi na po ako nagsalita noon pero kitang-kita naman sa mukha ko ang pandidiri. Hanggang sa maya-maya hindi ko na makayanan at nagsalita na naman ako. Anong klaseng langis po yan? Malinis ba yan? Bakit parang ang dumi naman yata ng lalagyan? Lola, hindi ba talaga pwedeng sa ospital na lang natin dalhin si Sarah? Doon na po napuno ang matandang albularyo. Bigla niyang hinampas yung mesa sa harap niya pagkatapos ay sinagawan niya kami. Magsilayas kayo rito! Mariana, iuwi mo na yung apo mo baka hindi ko matansya yan. What? Bakit ka galit? Totoo naman pong sinasabi ko sa inyo Mukha naman talagang marumi yung Arya. Sinabi nang tumahimik ka na Lintik ka talagang bata ka. Bigla na lang pong hinigit ni Lola ang punong tenga ko hanggang pauwi. Kaya halos mangiyak-ngiyak ako noon sa sakit. Muntik na po akong masampal noon ni Lola kung hindi lang siya naabutan ni Tito Romy. Chang, hayaan niyo't ako na ang makikipag-usap kay Inkang Senda. Huwag niyo na lang humunang palalabasin si Arya hanggat maaari.
iiwas na lang muna natin siya sa kahit anong posibleng gulo. Takang-taka pa talaga ako noon kung bakit parang takot na takot silang lahat dun sa matanda. Kumuha nga po si Tito Romy noon ng isang buwig ng saging na saba at dinala dun sa tinatawag nilang Ingkang Senda bilang pakonsuelo raw sa ginawa kong kasalanan. Bakit po ba sobrang big deal ng ginawa ko? Masama na po ba talaga ngayon ang magsabi ng totoo? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arya. Hindi mo kilala si Ingkang Senda. Siya ang isa sa pinakamabait na taong nakilala ko. Pero isa rin siya sa pinakamasama. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang matandang hukluban. Mas malalakas pa sila kaysa sa mangkukulam at mambabarang sa kahit saang lugar. Arya, delikado ka sa kanya. Pagkatapos pong sabihin sa akin ni Tito Romy yun, ay umalis na siya at pinuntahan ng matandang albularyo. Pero halos gumuho po ang mundo nila nang sa pag-uwi ni Tito Romy ay dala pa rin niya ang isang buwig ng saging. Hindi tinanggap ng Ingkang Senda, Romy. Bagsak ang balikat na bigla na lang pong umiling si Tito Romy. Problemado ang hitsura niya. Daig pa niyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Magsasalita pa nga po sana ako noon kaya lang bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa sikmura ko. Bigla na lang po yung kumulo pagkatapos ay sinundan yon ng matinding kirot. Ouch! Ang sakit ng tiyan ko! Arya, anong nangyayari sa'yo? Tito Romy, nasusuka ako. Diyos ko po ang apo ko. Bigla na lang po akong napatakbo noon sa may lababo at doon ako nagduduwal ng nagduduwal. Pakiramdam ko talaga doon may gustong kumawala galing sa sikmura ko. Sir Jupiter, talaga pong grabe ang kalabog ng dibdib ko ng mga sandaling yun dahil nararamdaman ko pong parang may gumagalaw sa lalamunan ko. Ganon din po sa ilalim ng balat ko sa mukha, sa braso, pati sa hita. Lola, anong bang nangyayari sa akin? Bakit po may gumagalaw sa balat ko? Ano yun? Talagang umiiyak na ako noon habang nararamdaman kong unti-unting kumakati ang loob ng balat ko. Patindi ng patindi ang kati, Sir Jupiter, na halos magpabaliw sa akin. Tulungan niyo ko. Ano po nangyayari sa akin? Kitang-kita kong may kung anong gumagapang sa ilalim ng balat ko sa hita. Umaalsa kasi yung isang parte noon tapos sobrang kati talaga. Sa sobrang pagkataranta ko, Sir Jupiter, parang nawala na talaga ako noon sa sarili. Ang ginawa ko, dinampot ko yung kutsilyong nakasuksok doon sa may gilid ng lababo tapos hiniwa ko yung hita ko. Diyos ko po, Arya! Sobrang bilis po ng pangyayari, Sir Jupiter. Hindi man lang nakahuma sina Lola at Tito Romy. Nagulat na lang sila sa ginawa ko, lalo na nang unti-unti mula dun sa hiniwa kong parte ng hita ko, ay hinugod ko ang isang napakahabang linta. Opo, Sir Jupiter, linta yun. Bumaliktad na naman ang sikmura ko dahil doon. Parang umakyat lahat ng kinain ko sa lalamunan ko hanggang sa hindi ko na napigilan talaga ang masuka. Pero Sir Jupiter, tulad ng nakita ko sa hita ko, puro linta lang din ang isinuka ko. Napakaraming linta na talagang nagpakilabot ng sobrang tindi sa bawat hibla
ng balahibo ko. Bigla na lang po akong napalingon dun sa bintana ng lababo sa bahay ni Tito Romy. Gawa lang po kasi yun sa kawayan kaya matatanaw pa rin yung labas. Doon, Sir Jupiter, nakita ko pong nakatayo yung matandang albularyo at sa pagkakataong ito, siya naman ang nakatingin sa akin na puno ng disgusto ang mukha. Ako naman ngayon ang iniinsulto niya. Maya-maya ho, Sir Jupiter, nakita kong itinaas niya ang kanang kamay niya. Bigla niya pong itinuro ang mukha ko at sa isang iglap lang, naramdaman kong may gumagapang ng linta palabas sa kaliwang butas ng ilong ko. Humalakhak na naman si Ingkang Senda. Parang natutuwa po siya sa ginagawa niya sa akin. Pagkatapos noon, itinaas na naman niya ang kanyang kamay at handa na sana niyang ikumpas ulit yon nang bigla siyang labasin ni Tito Romy. Ingkang Senda, nakikiusap po ako. Patawarin niyo na ang pamangkin ko. Wala po siyang alam. Hindi niya sinasadya ang mga nasabi niya. Masyado po siyang inutil pagdating sa mga bagay sa mundo na hindi sakop ng isip niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Bata lang po siya. Bigyan niyo po siya ng ikalawang pagkakataon. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na halos maglumuhod si Tito Romy sa harapan ni Ingkang Senda na noon po ay hindi inaalis ang tingin sa akin. Pakiramdam ko po noon, gusto niya talaga akong tuluyan, pero nagdadalawang isip siya dahil sa pakiusap ni Tito Romy. Isa ka sa pinakamabait na taong nakilala ko, Romualdo. Kaya pagbibigyan kita sa gusto mo. Basta't ipangako niyo sa akin na hinding-hindi na ulit ako makakarinig ng kahit na anong pang-iinsulto galing sa pamangkin mong walang modo. Opo, Ingkang Senda. Maraming salamat po. Mangiyak-ngiyak sina Lola, Sara at Tito Romy nang sa wakas po ay nawala ng bigla yung mga lintang kanina lang ay nararamdaman kong gumagapang sa kasulok-sulukan ng balat ko. Bigla na lang po akong nanghina nun. Pagkatapos ay nun ko lang din naramdaman yung hapdi ng malalim na sugat ko sa hita na sanhi ng ginawa kong paghiwa doon. Pagkatapos nun, Sir Jupiter, nawalan ako ng malay. Paggising ko po, maayos na ulit ang pakiramdam ko. Nakabenda na rin ang sugat ko kaya hindi na rin gaanong kumikirot. Pero ang talagang hindi ko malilimutan noon ay ang unang pumasok sa utak ko nang muli kong maimulat ang mata ko. Salamat sa Diyos at buhay pa ako. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, ako na mismo ang nag-aya kay Tito Romy na magpunta doon kay Ingkang Senda para humingi ng sinserong patawad. Kahit na natatakot pa rin po ako sa kanya, nasabi ko sa sarili ko na kailangan ko talagang gawin yun dahil mali ang pag-aakala ko tungkol sa mga katulad niya. Tinanggap naman po ni Ingkang Senda ang paghingi ko ng patawad, pero may huling hirit pa siya sa akin. Ingatan mo yung buhay mo, Iha. Pangalawang pagkakataon mo na yan. Magpasalamat ka rin sa tiyuhin mo dahil kung hindi dahil sa kanya, baka tinuluyan na kita. Tango na lang ang naisagot ko kay Ingkang Senda, Sir Jupiter, bago kami
umuwi. After that, talagang niyakap ko po ng napakahigpit si Tito Romy, Sir Jupiter, at humingi rin ako ng tawad sa kanila ni Lola. Although dahil po sa nangyari, yung 3 weeks sana naming bakasyon noon ay naging 5 araw na lang dahil nung nakarecover na ako ng husto ay iniuwi na ulit ako ni Lola sa Maynila. Simula noon, hindi na ulit nila ako isinama pabalik sa probinsya hanggang sa lumipas ang 10 taon. Hindi po ako sure pero kung tama ang pagkakatanda ko, 29 years old na ako nang muli akong makabalik sa Samar. Sobrang dami ng ipinagbago ng lugar nila. Kabilang na po ang pagkawala ni Ingkang Senda. Ang kwento po sa akin ni Tito Romy, 7 taon makalipas mula nang umuwi ako doon, na maalam na rin si Ingkang Senda. Sa wakas ay naisipan niya ng magpahinga. Hindi po sigurado sina Tito Romy kung ano ang eksaktong edad ni Ingkang Senda. Pero marami po ang nagsasabing lagpas daw po sa 100 ang edad niya. Isa sa pinakamatandang tao na nabuhay sa kanilang lugar. It's been years mula nang huling bumisita po ako ulit ng Samar. Kaya ngayong darating na holidays ay plano ko po sanang umuwi ulit doon. Don't worry dahil hindi naman namatabil ang dila ko ngayon. Natuto na po ako ng leksyon. Anyway, sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Hopefully, mapakinggan po namin ito sa inyong channel soon, Sir Jupiter. And if ever man na mangyayari ngayon, maraming salamat po in advance sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang. Muli, ito po si Arya at ito po ang aking horror story. Sunod, Arya, paghirot, ayaw ka sobra, kamadaldal. Ngayon naman, dakuan natin ang inyong paboritong shout-out portion. Shout-out to Shirley Carillo, Merlin Jimenez, Liza Erillo, Dara Constantino, Leslie Martinez, Clyde Barton Fuentes, Sanem Marmoles, Zen Suhail Zulfikar, Luna at Charles. Magbasa naman tayo ng ilan sa magagandang komento mula kina Joanne Guillen at Mayumi. Sabi ni Joanne, pampatulog namin ito ng daughter ko sa kanang aso ko, ang pakikinig sa SB at KT. Di kumpleto ang gabi namin nang hindi nakakapakinig ng mga segments nyo. Salamat Sir Jupiter, more power, and God bless. Sabi naman ni Mayumi, wow! I know many will agree with me. The best talaga ang mga narrations nyo, KT, SB, and ang bagong SP. Nakuha nyo po ang puso at kiliti namin. Enjoy na enjoy kami sa pakikinig and we can say that we are very satisfied. To all the narrators and to the whole team, good job and kudos sa inyong lahat. Keep it up and God bless you all. We love you. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.